Isang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Bago ko po ipagpatuloy yung nakaraan ko pong salaysay para nga po sa kasal ng ating mahal na Birhen, nais pong ipabatid ng ating banal na Espiritu Santo na yun nga po ang ating pong mahal na Birhen. Madalas po niyang sabihin sa atin na ang ating nga pong mahal na Birhen ay nasa lupain ito, sa lupang hinirang, ang karugtong po ng Hardin ng Eden. At yun nga po ay ang bansang Pilipinas. Ang ating pong mahal na Birhen, isa pong palatandaan sa kanya ay yung pong kasal po niya ay sa lupain pong ito ay naitakda rin po. Dahil nga po ang ating mahal na Birhen ay nakalimot at burado sa kanya ang alaala ang lahat. Yung inaakala po niyang forever niya na si Jose nga po ay siya na po talaga. At kaya nga po ang kasal niya sa kanya ay naitakda. Mayroon ng kasuotan, mayroon ng wedding ring sa Tagalog. Wedding ring, nakatakda na po ang lahat. Pero dahil hindi nga po siya ang tunay na Haring Hesukristo, ang kanila pong kasal ay naudlot. Dahil nga po, kailangan po na ang ating mahal na Birheng Maria sa lupain ito ay may isa pong San Jose. Kasi paano po niya maiisilang ang mga supling. Ang supling po, dahil kung mabubuntis ka po sa kapanahonang ito na wala pong tatayong asawa o lalaki sa tabi mo, ay pagkakaguluhan ka po sa buong mundo. Kaya yun nga po, ang ating pong banal na Espiritu Santo ay hindi po ipinagkaloob ang kanyang katawan sa kanyang tungkod na si Jose, na nung nagtagal nga po ay naging basto na po ito sa ating mahal na Birheng Maria. Kaya po, bagaman po na hindi nga po natuloy yung kasal at hindi naman po talaga ibibigay ng banal na Espiritu Santo ang nag-iisa po niyang katawan sa hindi po siya ang tunay, nais pong ipabatid ng ating banal na Espiritu Santo na kung sino man po ang makapagmamarka po ng kasal sa ating mahal na Birheng Maria sa lupaing ito, ay siya po yung tunay at nag-iisa pong mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung tatanghalin na nag-iisa at tunay na hari. Kaya po sa paglabas po ng ating mahal na Birheng Maria, nakaabang po tayong lahat na kung sino po yung may hawak at umaakay-akay sa mga kamay niya at mamarkahan nga po ng kasal, yun po ang ating nag-iisang Diyos Ama. Yun lang po. At yun nga po, sa pagpapatuloy ko na po, nung nakaraan ko pong salaysay, nung isang linggo, nagsuot po ako ng puti kasi ngayon po yung araw ng kasal ng ating mahal na Birhen at a-attend po ako. Joke lang. Yun nga po, masayang-masaya pong naglalakad ang ating mahal na Birhen nung masalubong po niya ang isang napakakisig pong hari. At binati nga po siya nito na ang wika po, saan ang lakad mo? Sabi po niya sa ating mahal na Birhen. At malumanay naman po tumugon ng ating mahal na Birhen ng ganito. Mamimitas lang ako ng mga prutas para dalhin ko sa pagpunta ko sa palasyo ni Haring Ismael. Dahil ito nga yung araw ng kasal ko kay Haring Ismael. Dahil nga po, nagulat po ang ating pong Haring Hesukristo dahil alam po niya na yung salitang kasal ay ang nakakaalam lang ay yung mga maharlikang hari na kagaya nila, ay agad pong tinanong po ng ating Haring Hesukristo ang mahal na Birhen, kung ganon, alam mo ba ang ibig sabihin ng kasal? Yan ang wika niya sa mahal na Birhen. At tumugon naman po yung ating mahal na Birhen na ang sabi po niya, wala lang yun, isang simple lang yun na salo-salo, ipapakilala ako sa buong nasasakupan at angka ni Haring Ismael, tapos lalagyan niya lang ako ng marka sa cross sa noo, pagkatapos nun, wala lang. Ang atin pong Panginoong Hesukristo, ang Haring Hesukristo po, bagamat siya po ay nasa ilalim po ng matinding gayuma
ng reyna ng kadiliman na si Magdalena at matindi ang pagbabakod sa kanya, yung nanaig pa rin po sa puso po ng ating Haring Hesukristo yung totoo pong nilalaman nito nung mga sandali pong talagang pong ang kanyang reyna ay talaga pong nandun na po nakaambana na makukuha sa kanya ng iba. Kaya ang atin pong Haring Hesukristo ay bumaba sa kanyang kabayo at winika po sa ating mahal na Birheng Maria ang ganito. Halika, sabi niya kay Birheng Maria, kung ganon, yung kamay mo ay ikawit mo sa mga braso ko at magmula ngayon, pakatandaan mo, kasal ka na sa akin at mag-asawa na tayo. Nung marinig po ng ating mahal na Birheng Maria yung mag-asawa na tayo, wala pong ni katiting po na pagtutol po ang ating Birheng Maria dahil nga po batid po niya sa puso po niya kung sino po talaga ang ating Haring Hesukristo sa kanya. At kaya po nagpaubayo po ang ating mahal na Birheng Maria sa ating Haring Hesukristo nung isinakay siya sa kabayo niya at inuwi ang ating mahal na Birheng Maria sa palasyo niya. Magmula po nun ang ating mahal na Birheng Maria ay sa palasyo na ni Haring Hesukristo na nirahan at nagsama na po sila bilang tunay na mag-asawa. Ang hari at reyna ay nagkatuluyan po. Masayang-masaya po ako kasi dahil ako nga po ang tagapagsalaysay, naging tagahanga na po ako ng dalawang ito. At yun nga po, bagaman po nakakalungkot naman po sa parte naman po ni Haring Ismael dahil nga po si Haring Ismael din naman ay naging napakabuti sa Birheng Maria at wala rin naman siyang ginawa o naging kasalanan kundi mahalin lang ang ating Birheng Maria. Nagsuot po siya ng pinakamagara niyang kasuotan nung araw na yon at inihanda po ang buong palasyo. Punong-puno po ng bisita at mga pagkain. Pero naghintay po sila ng napakahaba pong oras pero wala pong Birheng Mariang dumating. At yun na nga po ang mas nagpalala pa po sa sitwasyon yung nagkaroon po ng napakalalim at matindi na pong lamat ang samahan po ng dalawang grupo. Ang hari pong Ismael, ang grupo po niya at ang lahat ng nasasakupan po niya. At ganun din po yung grupo at nasasakupan po ng ating Haring Hesukristo. Dahil ang dating po kay Haring Ismael at sa lahat ng grupo niya, lalo po dun sa amain na ang atin pong Haring Hesukristo ay nang-agaw lamang ng kanyang reyna. Dahil alam po ng Haring Ismael, ang reyna niya na ang mahal na Birheng Maria ay inagaw lamang sa kanya sa araw pa mismo ng kasal nila. Pero ang katotohanan po, wala pong inagaw ang ating Haring Hesukristo, ang ating pong mahal na Birhen at ang kanyang Espiritu Santo ang nakakaalam. Kaya nga po ganun kahalaga po kung yung kasaysayan po kung saan tayo lahat nagmula mula sa kalawakan, dahil doon nga po nakalahad na mula pa po doon sa kalawakan nung nilikha po ang lahat ay ang mahal na Birhen at ang Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo na. Kaya ang amain po sa halip po na magpaliwanag ay mas ginatungan po at sinulsulan pa niya ang malungkot po na si Haring Ismael. At sa mga susunod ko pong kapahayagan, ihahayag ko po sa inyo kung paano mula nung unang-una hanggang sa mga oras po na ito, yung pong lamat sa samahan po ng dalawang grupo ay nagpatuloy po. Wala na po tayong oras at hanggang sa muli po. Maligayang araw po ng kasal sa ating nag-iisang hari at reyna, ang atin pong mahal na Birheng Maria at sa atin pong Haring Hesukristo. Hanggang sa muli po, palagi ko pong sinasabi, wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa aking sarili. Isang Aba po na tagapagpahayag po
kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal